Yo mga pare, what is good? Welcome back to Josh on Point, no? So, kung nakita nyo na yung title, baka may idea na kayo kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin pare, how to handle chismis in a masculine way. Kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake la kill, ako 10 toes down. Okay mga pare, umpisa agad natin, no? Kung active kayo sa social media, baka alam nyo na to, may idea na kayo dito sa pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin yung nangyari sa isang kababayan natin na nag-gold medal nito lang, 2024 Olympics. Okay, nag-gold medal siya sa gymnast. Alam nyo na yung issue doon, pare. Kung active kayo sa social media, alam nyo na yung naging issue niya. Okay, pag-uusapan natin yan. Now, before tayo mag-umpisa, bro, disclaimer lang, kilala nyo ako, pare. Okay, active ako na tao. Pagdating sa mga physical activity, pare, nire-respect ko lahat ng gumagawa niyan. Lalong-lalo na kung nakakuha ka ng gold, no, or nirepresent mo yung country natin. Pare, malaki ang respect ko sa'yo. Okay, bilang tao, saludo na ako sa'yo, pare, at salamat sa pag-represent sa Pilipinas. But, ibang usapan kasi para sa akin, no, on how you handle things, no, or chismis sa labas ng sports mo. Okay, ibang usapan kasi yun para sa akin. At marami akong nakita na medyo para sa akin na sablay o dapat hindi niya nagawin pagdating sa pag-handle ng mga chismis, pare. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kung alam nyo na yung issue na yun, pare, hindi ko na kailangan magbanggit ng pangalan, no? Hindi na ako magpapakita ng mga picture or video na may kinalaman sa kanila bilang parte ng respect ko. Okay? Alam nyo na yung pag-uusapan natin dito. Okay, kung hindi man, makikita nyo yan sa comment section kung ano yun. Unang-una kong nakitang pagkakamali niya, no, sa pag-handle ng situation na to, no, yung sa mother side niya. Now, hindi natin ipagtatanggol ang mali. Okay? Kung totoo man yung mga paratang or yung mga ginawa nung parents niya, mali yun. Okay? Let's be clear on that. Hindi natin yung pinagtatanggol. Pero, okay, pagdating sa family issues, pare, rule number 1 to pagdating sa pamilya, never ever expose your family problem sa social media. Why? Yung ibang tao dyan, pare, na makikichismis lang sa problema nyo sa pamilya, no? They will appear like they're concerned, pero ang totoo nun, pare, wala silang pakailam. Okay? Wala silang pakailam sa issue ninyo. They will look concerned, no? Pero ang totoo nun, nagbabalat kayo sila para makakuha ng chismis, may bagong pagkukwentuhan, at higit sa lahat, to make themselves feel good. Yun ang main purpose niyan. Pag nakakita, itong mga chismoso na to, pag nakakita sila ng mali sa ibang tao, kinukumpara kagad nila yan sa sarili nila na parang, okay pa ako, okay pa yung sa akin. No? Puti pa to, gold medal, pero gano'n naman yung nanay. No? Yan yung mga main purpose ng mga chismoso. Makakatulog yan sila ng maayos kahit buo o sira ang pamilya mo. Okay? Kaya, they have no business sa storya or problema ng family ninyo. Alright? Kaya, there's no point on sharing those kind of issue sa social media. Why, pare? Bakit? Yun nga, di ba? Unang reason is, mga tao, chismoso lang yan. Wala na talaga silang pakialam. May mga magko-comment dyan, thank you for sharing this. Ang lakas ng loob mo para i-share sa amin to. Thank you. Pero ang totoo nun, translation is, salamat. May bago kaming pagchichismisan. Salamat. Okay. Pag-share mo ng kwento na to, gumaan yung loob ko kasi nga, mas okay pa pala yung pamilya ko kaysa sa'yo. Okay? Hindi talaga sila concerned. Hindi talaga concerned yung mga yan. Isa pang mali dito, pare. No? Hindi nila kilala yung pamilya mo eh. Hindi ka nila kilala. Hindi nila kilala yung pamilya mo. Now, when you expose this kind of issue sa internet, sa social media, dahil nga hindi nila kilala yung parents mo, magbe-base lang sila dun sa kwento mo. Diba? Magbe-base lang sila dun sa kwento mo. No? At i-judge na nila yung buong pagkatao ng pamilya mo, ikaw, based lang dun sa kwento mo na kokonte eh. Hindi naman yun, hindi mo talaga makukwento yung buong pagkatao
pamilya mo eh. Diba? Pero dahil sa maliit na information na yun, magka-come up na sila ng conclusion. At hindi maganda yun for both sides eh. Again, mali yung ginawa nila. Mas maganda yun, no? Magalit ka sa kanila in person. No? Pagsabihan mo sila in person. Hindi yung, di ba? Buong social media ang makakaalam na hindi maganda yun eh. Di ba? Kung may isip ka, nagamit mo yung utak mo, hindi maganda yun. Mababaw, para sa akin mababaw yung dahilan na sabihin mo sa akin na or yung naririnig ninyo or komento ng iba na respetuhin mo yan, nanay mo pa rin yan. Mababaw yun eh. Diba? Mababaw yun. Pero hindi dahilan na i-share mo yun sa social media. Kasi pare, ang golden rule is huwag ka magsalita ng tapos. Okay? Hindi forever, hindi natin masasabi na forever yung away ninyo, hindi forever yung relationship ninyo ng girlfriend mo. Paano pag naghiwalay kayo? Oh, ng girlfriend mo, paano? Saan ka uuwi? For sure yan, sa pamilya pa rin. Pero dahil nakalat na sa social media, syempre may sama na ng loob yun. Di ba? Ang away kasi pare, di ba? Ang away, yung away na yan, emotions yan. Yung sama ng loob, emotions yan. And one thing is for sure, emotions are temporary. Pero yung damage sa social media, yung persona na come up na ng mga chismoso na nabuo nila sa pamilya mo, permanent yun, pare. Permanently mo nasira ang isang bagay dahil lang sa temporary feelings mo. Hindi maganda. Para sa akin kasi bro, no? Hindi mo naman kailangan ikwento or ayusin yung family mo sa social media kasi hindi naman kayo sumikat bilang family. No? Hindi naman kayo para magkaroon kayo ng idea, hindi naman kayo Kardashian na sumikat dahil sa family. So, kailangan malaman ng public kung ano yung relationship ninyo sa loob ng family. Hindi naman ganun eh. Diba? Sumikat ka in terms of your sports, sa galing mo sa sports. At kung ako ang nasa katayuan na yan, tinatanong ako ng mga about sa family ko, sabihin ko, that's a bit personal. Nandito ako para i-share yung experience ko sa gold medal ko, paano ko nakuha. Doon ako magfo-focus, pare. At for sure, pag narinig ng mga tao na doon ka nagfo-focus sa kwento mo, lilihis na sila doon sa no? Mag-chismis pa rin sila, pero mas maganda na ngayon, mas positive ngayon yung ini-spread mo na energy kumpara sa pag-usapan yung family. Diba? Kasi the more na nag-share ka about sa problema, the more na nagdidig yung media, yung mga chismoso dun sa issue na yan. So, next na nakita akong mali dito sa issue na to, no? Yung pagsama niya sa girlfriend niya. Okay? And let me explain. Pagdating kasi pare sa mga ganitong klase ng issue, no? Yung negative issue, kumbaga. The more na sinasama mo yung girlfriend mo, asawa mo sa spotlight, okay? Na dapat sa'yo lang nakamagnify ang mga tao, sa'yo lang ang spotlight, pare. Pag sinama mo yung girlfriend mo or asawa mo sa spotlight, kasama ng spotlight ay hindi positive lang, pare. Okay? Ang spotlight, positive at negative yan. Positive reaction, negative reaction. Kung ikaw lang ang nasa spotlight, okay, good. No? Pero once na isama mo lagi yung girlfriend mo, asawa mo pa yan, girlfriend mo yan, hindi lang positive spotlight ang makukuha niya. Negative din, pare. Okay? So, for you to protect, para maprotektahan nyo yung mga esmi ninyo, mga pare, sa mga ganitong klase ng issue, pag binabatuhan sila ng negative issue, mas okay na itago nyo sila sa background. Huwag nyo sila laging isama. Hindi dahil para ikaw lang ang sumikat. No, hindi yan ang reason dun. Para ikaw lang. Hindi. Para mas maprotektahan sila. Kasi kung lalong-lalo na pag celebrity ka na, pare, may mga butas na masisilip sa'yo. Okay? Hindi lang basta positive yan eh. Again, ang spotlight ay hindi lang positive. Negative din yan ang spotlight. No, ibig ko sabihin ng spotlight, yung kasikatan. Okay? Hindi lang positive energy, hindi lang positive attention ang makukuha nyo dyan, negative. Para maprotektahan nyo sila sa ganun. In the first place, ikaw naman ang may achievement. Okay? So, bali, pagka nagkaroon ng, nasa iyo ang positive attention, pag may ginawa kang mali, ikaw lang din ang sasalo. So, walang kahit sinong madadamay.
Okay, napapansin nyo ba pare, ito napapansin nyo ba yung mga pinaka sikat na celebrity, no? Sabihin natin celebrity na lalaki sa sports, sa Hollywood man yan, okay? Sabihin natin, best example, LeBron James. Okay? LeBron James. Bakit ko nasabi si LeBron James? LeBron James ang isa sa pinaka maraming haters. Marami siyang supporters, marami siyang haters. But every time na sumasagot siya sa mga interviews, may mga bumabati ko sa kanya, nakita nyo ba na sinasama niya yung girlfriend niya sa eksena? Ay, yung asawa niya sa eksena? Nag-search kayo, lahat ng hate question sa kanya. Hindi. Diba? Lagi niyang nire-revert sa basketball yung sagot. Okay? Wala siyang dinadamay na kahit sino. Bakit ganun, Boss Josh? Bakit ganun? Gahaman ba siya sa kasikatan? Ayaw niya ba na sumikat yung girl niya? Yung asawa niya? Hindi. Hindi kasi ganun yun, pare. Ang lalaki, pare, ang masculine mag-isip, no? Ako ang sasalo ng kasikatan, ako rin ang sasalo ng negativity. Para maprotektahan mo yung family mo at more importantly yung esme mo. Now, tignan nyo tong nangyari sa kanya, bro. No? Tignan nyo tong nangyari sa kanya. Dahil sa pagsabit niya lagi sa girlfriend niya, may proof na sa kanya mismo, di ba? Dahil sa pagsama niya lagi sa girlfriend niya, ang dami na ngayon haters ng girlfriend niya. May mga page na nag-share ng nagka-come up na sila ngayon ng conclusion na kinokontrol ng babae si lalaki. Di ba? Sa mga interviews, lagi nandun sa likod. Di ba? Naglabas pa ng video to si Tropa sa TikTok na nasa likod niya yung girlfriend niya na may mga nagchichismis na tinuruan niya magsalita. No? Yung mga sasabihin ni lalaki, no? Galing dun sa babae. O, di ba? Yun yung reason, pare. No? Nagkakaroon ng haters yung babae kasi isinama mo siya sa spotlight, which is dapat ikaw na lang ang sumasalo nun. Hindi mo siya naprotektahan dun, pare. Wala na akong pakialam kung tinuturuan ka niya sa masasabihin mo. No? Kahit sabihin mo natin, tinuturo niya sinasabi mo, okay, sige. Doon ka na muna sa likod. No? Kasi ako nasasalo dito. Kung magkakaroon ng side hustle, pare, pipiliin ko maging advisor eh. Advisor ng mga celebrity. No? Para maiwasan yung mga ganitong issue. No? Sabihin ko, hindi mo kailangan sabihin yan. I-share mo yung ginagawa mo ngayon. Ano yung next step? Diba? Kung ano yung next step mo after this gold medal. Lalaban ka ba next year? Diba? So, okay yun eh. Mas magugustuhan ng mga tao pakinggan yun, no? So, itong video na to is para sa mga tropa natin dyan na may plano na pumasok sa social media, maging sikat, or magkaroon ng achievement, or kung meron man ako mga secretly na mga celebrity dyan na nanonood, para sa inyo to. Para maiwasan yung, alam mo yun, putaktihin kayo ng mga chismoso. Alright? So yeah, that's it for me guys. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Tama ba ako? Mali? I'm sure, kung kumalat tong video na to, mababash tayo, but I don't care. Okay? I don't care. Totoo tong sinasabi ko. Mas okay na maalagaan mo yung ikaw, pamilya mo, girlfriend mo, kaysa sa bigyan mo ng chismis, yung mga chismoso dyan at yung mga media na yan. Right mga pare? So that's it for me. This is Joshon Point. See you next time. Boom. GFAB.